pambayad natin ng upa ng bahay, kuryente at tubig. Hay nako naman, nai-stress na ako kakaisip. Daddy, may parents forum sa school. Kailangan pong pumunta kayo, Daddy, ah. Anak, busy si Daddy ngayon. May tatapusin kasi ako sa office at pupunta ako sa church. Si Mami na lang muna tawagin mo ha. Ano? Ministry na naman? Mabubusog ba tayo niyan? Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos. Good day, sir. May dinala akong document for you. Kailangan mo tong pirmahan. Kung pirmadong may dagdag kita tayo dito. Hindi tayo pwedeng magkatiwala sa ganyang klaseng transaksyon. Baka mahuli tayo at mawala ng trabaho. Anong takot-takot yan? Ang dami na nga nating kasamahan dito na gumagawa ng ganyan. Ang yayaman na nila ngayon. Wala namang nahuhuli. Libre lang namang dagdag kita. Honey, ano na? Asa na yung pambayad natin ng upa ng bahay, kuryente at tubig? Hay nako naman, nai-stress na ako kakaisip. Tatanggapin ko ba? Ay hindi. Kasi magkakasala ako sa Diyos. Ayoko nang sumama sa ganyan. Labag sa kalooban ko yan at higit sa lahat, labag sa kalooban ng Diyos. Mamumuhay naman tayo ng matiwasay kahit wala yung dagdag kita na yan eh. Sus! Huwag ka nang pahiro. Kung ayaw mong pumirma, baka may ibang gustong pumirma sa posisyon mo dito. Hindi ko kayang gawin yan. Hindi ko rin kakayanin ang sumama sa ganyan. Itapon na lang natin yan at magtrabaho tayo ng tama. Alam mo, sayang ka. Kaya ka naghihirap dahil pabida ka eh. Sa susunod, wag nang magpapakiprinsipyo. Hindi tayo uunlad niyan. Mas uunlad tayo kung susundin natin ang kalooban ng Diyos. Mas mainam na lang na maghirap tayo dito sa mundong ibabaw kaysa maghirap tayo sa kabilang buhay. O siya, sige. Alis na ako. Punta pa kasi ako sa church. God bless. Sabi sa James 1 verse 2, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya dapat unahin natin ang Diyos, katulad ng sabi sa book ng Mateo 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sus! Talaga ba, Pastor? Kaya pala hindi pa kayo nakakabayad ng bills nyo. Totoo ba yun, Pastor? Oo, totoo. Kaya pa hindi sila nakakabayad ng tuition ng anak nila. Sinasamba kita, di dahil sa pagpapala. Pinupuri kita, dahil karapat dapat ka. Itataas kita, di dahil sa himala. Lulalatin ka, Jesus, dahil Diyos ka. Sa gitna ng kirot at bighati, sa panahon na ako'y humihigbi, nangangakong ako'y mananatili at sa'yo pa rin magpupuri. Sa gitna ng kirot at bighati, sa panahon na ako'y humihigbi, nangangakong ako'y mananatili at sa'yo pa rin
magpupuri, sinasamba kita. Di dahil sa pagpapala, pinupuri kita. Dahil karapat dapat ka, itataas kita. Di dahil sa himala, lulwalatin ka, Jesus. Dahil Diyos ka. Hirap man ang aking kalagayan, hindi ko man ito maintindihan. Ako'y sa'yo pa rin magtitiwala, luluhod pa rin at sasamba. Mahirap man ang aking kalagayan, hindi ko man ito maintindihan. Ako'y sa'yo pa rin magtitiwala, luluhod pa rin at sasamba. Sinasamba kita. Di dahil sa pagpapala, pinupuri kita. Dahil karapat dapat ka, itataas kita. Di dahil sa himala, lulwalatin ka, Jesus. Dahil Diyos ka. Napapagod, nahihirapan, pupurihin ka at pasasalamatan. Napapagod, nahihirapan, pupurihin ka at pasasalamatan. Napapagod, nahihirapan, pupurihin ka at pasasalamatan. Dahil Diyos ka. Aking daing, pagdurusay, wag mo nang patagalin. O Diyos, ako'y iyong sagipin, panalangin ko'y iyong sagutin. Pakinggan mo aking daing, pagdurusay, wag mo nang patagalin. O Diyos, ako'y iyong sagipin, panalangin ko'y iyong sagutin. Sinasamba kita. Di dahil sa pagpapala, pinupuri kita. Dahil karapat dapat ka, itataas kita. Di dahil sa himala, lulwalatin ka, Jesus. Dahil